pansit, palagi ko ang sinasabi yan eh, kahit anong klaseng pansit, lalo na yung instant, yung katulad kanina, nung pinag-uusapan natin. Maganda siya sa katawan ng tao bilang pamatig gutom. Bilang pamatig gutom, kung walang-wala ka, kalamidad, etc., kailangan mo talagang makasurvive, maganda yun. Pero kung palagian mo siyang kakainin, na nangyayari sa realidad na buhay, lalo na sa mga, ito, pangkaraniwan na pagkain ng mga nasa squatter, mga mahihirap, yun yung pangkaraniwang pagkain. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome back dito sa ating tambayan. Gusto ko lang mag-share about sa kalusugan. Siyempre, ito yung kinasanayan ko ng gawing content. Mag-share, magbigay ng mga opinion, sagutin yung mga katanungan minsan ng mga viewers na naguguluhan sa nagiging takbo ng kanilang mga kalusugan. Kanina lang kasi may napansin ako sa isang supermarket. May dalawang, ano bang tawag nga doon, yung pre-taste, may dalawang uri ng pre-taste. Ako, pagdating sa gatas, mas rini-recommend ko, mas ipinapayo ko sa mga viewers na nanonood sa akin ay yung gatas ng tao, syempre, hindi ng animal. Pero kahit ganoon, kahit sa animal pa yan, na kinasanayan na nating inumin sa panahon ngayon, mas maganda siya na ilagay sa katawan kumpara sa mga pagkain na instant, yung o kaya naman ay yung mga ingkan, may preservative. Mas maganda yung mas maganda pa rin yung kahit na gatas ng baka yan, may mga vitamins pa rin na makukuha tayo. Magaganda. At yun naman ay sinasuggest ng mga doktor natin. Yan mga idol. About dun sa napansin ko kanina. May kaugnayan ito kung bakit tayo madalas nagkakasakit. Kaya nga, ang ating pinag-uusapan ngayon, bakit nga ba tayo madalas magkasakit? At sa kasamaang palad, yung iba na tao, yung kanilang karamdaman ay malala. Kanina habang nag-grocer kami, napansin ko yun, tumatak sa isipan ko na isang dahilan to kung bakit tayo malimit o palagi ang nagkakasakit sa mga kaugalian na ginagawa natin. Di ko alam kung kaya ba natin baguhin yung ganong kaugalian. May dalawa kasi may dalawang pre-taste na pagkain. Ang isa nga dito, gatas. Hindi ko na bibigyan ng ng pangalan yung mga produkto na involved sa nasaksihan ko kanina. Basta isang gatas siya na bata pa lang ako ginagamit na to. Kilalang uri ng gatas to.
Basta ako, sinasabi ko, pagdating sa gatas, pagdating sa baby, number one pa rin talaga, gatas ng nanay. At kung nasa edad na tayo, bata, hindi na natin kailangan dumede sa nanay. At kung dedede tayo sa nanay, baka mapalo na tayo sa puwet. Ano? Yun, din natin gamitin yung gatas na nabibili natin. Ako talaga gatas na iniinom ko, soya milk o kaya ay almond milk. Mas para sa akin, mas maganda itong galing sa halaman. Kumpara kasi iba yung vitamins na makukuha natin dito kumpara sa kasi yung vitamins yung halaman na kinuhanan ng gatas na to, normal at totoong pagkain ng tao. Yung hayop, hindi talaga yan nakadesign na kainin natin. Kaya naman tayo ay maraming nakukuhang sakit kapag palagian natin kinakain ay mga hayop. Ganun din yung gatas, although may mga benepisyo naman, kahit na hindi naman talaga ito ang dapat, pero may benepisyo. Malaki ang benepisyo pa rin nakukuha, kaya patuloy na ito yung sinasuggest at nasa market. Yan. Ang isa sa katabi, magkatabi silang dalawa na free taste ay instant pansit. Canton siya. Tulad ng sabi ko kanina, hindi ko sila bibigyan ng pangalan o ng brand. Basta meron siyang free taste, gatas at saka pansit. Yung gatas, yung nagpo-promote sa produktong yon, ilan silang magkakasama doon umiikot-ikot na, binebenta na talaga yung produkto, yung pinag-aalo ka na, pero mangilan-ngilan lang ang kumukuha para testingin yung bagong produkto na yon, para lasahan ang bagong produkto na yon, para tikman. Iilan-ilan. Ito talagang matagal kong pinagmasdan at pinag-iisipan kanina. Pero yung yung doon sa pansit, ang daming kumukuha. Kulang yung luto. Kulang yung luto. Maya-maya kita Tsaka yung iba, binabalkan-balkan. Kasi nga, libre yung free taste. Libre yung free taste. Kasi nga, libre yung free taste. Yan. Kasi nga, libre yung pagkain. Yung sample na yon. Yun, pumasok sa isipan ko. Mahalaga yan na nasa market. Totoo lang, gumagamit ako niyan, kumakain ako niyan. Mahalaga sa market kasi sa biglaang pangangailangan, pamatid gutom nga yan. Maganda yan. Kapag may tagbagyo, tagbaha, saka naman, nasan yung tanim mong gulay kung tagbagyo, tagbaha, naanod na yan. Nasira na ng bagyo yan. Pero yung ingka na nandiyan sa loob ng lata, nandiyan sa loob ng bahay nyo, makakain mo yan. Kaya mahalaga, yan ang ganyang mga pagkain. Yung pansit, palagi ko lang sinasabi yan kahit anong klaseng pansit, lalo na yung instant, yung katulad kanina, nung pinag-uusapan natin. Maganda siya sa katawan ng tao bilang pamatid gutom. Bilang pamatid gutom, kung walang-wala ka, kalabidad, etc., kailangan mo talagang makasurvive, maganda yun. Pero kung palagian mo siyang kakainin, na nangyayari sa realidad na buhay, lalo na sa mga, pangkaraniwan na pagkain ng mga nasa squatter, mga mahihirap,
Yun yung pangkaraniwang pagkain. Yun yung yun yung nakita ko kanina. Sabi ko, ang pagkain ito, hindi talaga siya healthy para sa katawan ng tao. Ang benepisyo lang talaga na may bibigay nito, makakabusog. Makakabusog pero yung sa kalusugan, kaya nga recommendation ng mga doktor dyan, paminsan-minsan lang kainin yan. Pamating gutom lang talaga ang may bibigay niya sa atin. Pero yung pangkalusugan, ano pa siya, pagbigay ng hindi maganda na epekto para sa ating kalusugan. Sa mabilis na usapan, tayo mga Pilipino, ewan ko yung ibang nation, basta tayo sa Pilipinas, ang hilig natin, masarap. Hindi natin iniisip yung future. Iniisip natin yung kasalukuyan. Yung hinaharap, hindi natin iniisip. Kasi kung iniisip natin yung darating, hindi natin kahihiligan yung masasarap. Kasi kapag doon sa masasarap, matamis, maalat, mga may preservative, yung mga instant na yan, yung mga inka na yan, ang daming sakit na ibinibigay sa atin na magiging problema natin sa hinaharap. Samantalang hindi natin tatangkiliking maigi yan. Pero mahalaga yan na nasa market. Totoo lang, gumagamit ako niyan, kumakain ako niyan. Mahalaga yan sa market kasi sa biglaang pangangailangan, pamatid gutom nga yan. Maganda yan kapag may tagbagyo, tagbaha. Saka naman, nasan yung tanim mong gulay kung tagbagyo, tagbaha, naanod na yan, nasira na ng bagyo yan. Pero yung ingka na nandiyan sa loob ng lata, nandiyan sa loob ng bahay nyo, makakain mo yan. Kaya mahalaga, yan ang ganyang mga pagkain. Hindi ko naman sinasabing walang halaga yan sa pamumuhay natin. Mahalaga pa rin yan. Pero sa kalusugan, mas mahalaga yung mga tamang pagkain, tamang protina, tamang vitamins and mineral ng mga halaman para sa atin. Yun. Napag-compare ko lang yung dalawa na mas malaki ang benepisyo na makukuha ng kalusugan doon sa gatas kumpara doon sa pansit. Pero ang tao nasa pansit, wala sa gatas. Kanina talaga pinagmamastahan ko, pabalik-balik ako doon sa akin. Ba't ganun? Ba't ganun yung mga tao? Sa huli nagsisisi pag may sakit na. At yun nga, hindi nila alam kung bakit. Yung siguro, hindi ko alam. Kung may makakapanood nito sa DepEd, kung may makakapanood itong vlog ko ng mga taga DepEd, sana pagtibayin nyo, sana palakasin nyo ang kampanya para sa tamang nutrition pagdating sa eskwelahan, pagdating sa mga kabataan hanggang sa high school, hanggang sa senior high. Sana maituro ang tama. Kasi ito, para ito sa lahat ng mga dadating pang bagong henerasyon. Kasi kapag pinabayaan natin, pagka patuloy na ganito ang nangyayari sa atin, paliit ang buhay ng tao. Baka dumating ang panahon na wala nang matatanda talaga. Bata pa lang talaga, hanggang doon na lang yung edad na makukuha natin. Baka mga 30, 40,
Ano, hanggang doon na lang tayo, hindi na tayo tatanda pa na mas mataang dado kasi yun nga, yung vlog na pinakita ko nung nakaraan, mas marami na ang kabataan na napupunta sa ospital dahil may sakit. At ang karamihan doon, malubaha yung karamdaman. Kaya wag natin sanang hayaan na magpatuloy ang ganoon. Ano, sana doon sa mga taga DepEd, kasi kayo yung pinaka-front sa mga kabataan. Kayo yung isama nyo, may subject naman. Yan naman, natutunan ko din yan yung tamang nutrition sa eskwelahan, elementary pa lang. Sana mas palakasin yung kampanya laban dito. Sana pamula elementary hanggang senior high. Hanggang senior high, may isama sa curriculum natin yan na patuloy na palakasin ang kampanya laban sa tamang nutrition. Kasi nakikita ko at sana makita ng lahat na marami na ang kabataan ang nagkakasakit. At mapapansin niya kahit ngayon pumunta kayo sa mga ospital, makikita niyo mas marami ang batang nakakonfine kumpara sa mga senior citizen. Yun lang mga idol, sana nagustuhan nyo yung vlog na to, sana nakapaghatid ako ng tama at may pakinabang na impormasyon para sa ating lahat. Maraming salamat at God bless you. Ingat tayo, kailangan nating palakasin ang nutrition natin.